We are on our way po sa Pasig. It's 6 a.m. in the morning. Di ba umaano yung araw? Sikat pala po yung araw. Yan. We are from STE9 Gold and this is our PT4 submitted to Sir De La Rosa Flores. Ang topic po namin ay tungkol sa 7 pamatay sa pamimili. Yung una po is mapanuri. Yung sunod, hindi nagpapadaya. Tapos sumunod may alternative apa man. Sunod ay makatwiran. Susunod sa budget, hindi nagpapadala sa anunsyo, hindi nagpapanik buying. Yan. So see you guys! See you guys. Bye! Yan po, sa wakas, nandito na kami sa Rainforest Rave Park. Ano yung ticket namin? Ayan. Magbayad na kami. At last. At last. Tara na, Dean. Uy, tumingin ka sa dinadaanan mo, JM. Mababangga tayo, JM. Bakit namin dinadaanan mo? JM, yun na lang. Wait lang. Ayun no, amaze. Doon tayo, amaze. Punta na po kami sa Amaze Race. Ayun o. May sister. Sister pala, sister. Yan. Pasok na po kami. Tara, papasok na po kami. Yan. Paunahan tayo, dali. Makapunta sa dulo. Apa. Shout out po po yung nagbabantay dito. Napaka-kakanga. Kaway! Harap po kami ng ng officials. Kasama po namin to sa vlog. Kakairita.
mapanuring mamimili. Oo. Bakit mo po nasabi isa kang mapanuring? Kasi dinitag ko yung ano ko siya, tulad sa fruit, kailangan titignan siya. Hindi ba? Ano pa po yung mga... Kapag bili ng gold, ng piece, kailangan titignan mo kung sariwa siya o hindi. Pinagkukumpara mo po ba yung mga products sa pagtitinda po? Kaya po, isa pong apple, isa pong apple. Pagkukumpara mo po ba siya? Oo, siyempre. Bakit po? Hindi kasi meron tulad ng apple na yung gala, sinasabi na hindi siya malutong, meron malutong yung apple. Tulad sa saging, merong ayaw ng yung sasaba, merong ayaw ng matigas na panulaga, meron ng ito, meron ng diba? Yun ang inaano. Bilang isang mamimili po, bakit niyo po kailangang maging mapansin? Yun na lang po. Eh siyempre, para din sa mga mamimili sa akin, kailangan din ganun yung ano ka diba? Kailangan maganda yung tinda mo. Ano mo? Salamat po. So yun po ang opinion ni Kuya about sa isang mapanuring mamimili. Siya po ba kaya hindi nagpapadaya mamimili? Hindi. Bakit po? Eh, kasi po, yung binayad mo naman sa kanila, tama. Eh, tapos yung bibigay sa'yo, eh, kulang. Mali naman po talaga. Yun, dapat kung ano yung binayad mo tama, yun yung bibigay nyo na sa'yo. At dapat maging wise tayo sa pamilya. Tama po. Thank you Yeah, thank you po. po. Po, bilang isang mamimili po, masasabi niyo po bang hindi kayo nagpapadala sa amin yung mga produktong binibenta? Oo, bilang isang mamimili, syempre, dapat siguraduhin mo una sa lahat na yung quality, yung kalidad ng produkto ay maganda. Sumunod, dapat iyang sa'yo, walang masamang epekto sa'yo. Dapat tayong mga tao, hindi tayo nagpapadala sa anunsyo. Yun kasi yung isa sa, kumbaga sakit ng tao yan eh, na pag may nag-endorse lang, kuha sila kasi idol nila yun. Pero hindi nila tinitingnan kung iyang or makakasama ba to or bagay ba to sa'yo. So, ako bilang mamimili, iniisip ko sarili ko kung bagay sa akin, kung iyang sa akin, kung hindi naman ako mag-damage or what then. Thank you po. Budget. Bilang isang ina po, yung sumusunod sa budget po ba ay nagagamit niyo po ba? Natural. Kasi kailangan i-budget mo kung ano yung kakayanan ng pera mo. Sa Ano pa po, yung mga pinag-isagawa niyo po, gamit po. lalo na kasi sa number 1 pagkain. Pangalawa, sa budget para sa mga kasi may estudyante pa ako. Dalawa ang anak ko, hindi pa nagtatrabaho kaya pamilya sa akin pa rin. Eh ako lang ang naghahanap buhay sa pamilya. Kaya kailangan i-budget ko yung para sa estudyante, budget ko yung para sa pagkain. Hati-hatiin ko. Ayun dun sa kaya ng budget ko talaga. Po? Maraming salamat po. Thank you po. Pwede po namin hingin yung opinion nyo kung bakit kailangan po hindi tayo mag-panic buying sa pagbili ng mga kailangan natin para sa araw-araw. Siguro panic buying. Pagka wala nang gagamitin yung bata, talagang wala akong magagawa, hindi pilitin mabibili yung bagay niya yun. Pero kung hindi naman, meron pang ginagamit sa grocery, titingin ka muna na ibang ano na. Ako, hindi po muna kayo mag-panic. Bakit po mahalaga para sa atin na hindi tayo mag-panic agad pag bibili po tayo? Mas malaki yung expense yung mangyayari sa'yo. Mas mahal yung Opo. Opo. Maraming salamat po. Thank you po. Ayun, tapos na po kami sa documentary namin and magsasama rin na kami ngayon. Yung topic po namin is yung 7 pamantayan sa pamimili. Pero 5 lang yung natanong namin. Yung una dun ay... So, yung una po, yung kay Kuyang Tindero, mapanuri daw po siya kasi binibili niya po yung mga produkto para sa tindahan niya. Para po dun sa mga customer niya. Para po maging ligtas sila. Yung sunod naman po yung sa guard sa fitness gym. Hindi, sabi niya, yung katangian niya, hindi siya nagpapadaya dahil kapag tama naman yung ibinayad mo, dapat yung isusukli din sa'yo, at least tama para fair, walang bias, walang daya.
Susunod naman po, na-interview namin yung ate ni Aisel, yung hindi nagpapadala sa anunsyo. Sabi niya po, hindi daw po siya nagpapadala sa anunsyo. Kahit na, halimbawa, paborito niya yung nag-e-endorse, hindi niya bibilhin yung product na yun kung alam niyang makakasama sa kanya. Dapat, unahin niya daw yung sarili niya. Alamin niya kung hiyang siya doon, kung mas bagay sa kanya yung product na yun, para worth it yung pagbili niya ng produkto. Ito naman po yung isang ama na sinabi po na dapat di tayo nagpa-panic buying. Dahil pag nagpa-panic buying daw tayo, lalong mas mapapamahal tayo at merong minsan di magandang kalidad ang ating nakukuha. Dapat tumingin rin tayo sa ibang tindahan o ibang lugar kung saan tayo makakahanap ng isang produkto na yon. At ang pinakauli ay sa ina napunta itong katanungan kung siya ba ay isang mamimili na sumusunod sa budget. Ang kanyang sagot ay oo. Nakikwento niya rin sa amin ang kanyang kwento na isa siyang ina na may mga anak na kung saan ang kanyang mga anak ay hindi pa naghahanap buhay kaya siya pa ay ang nagtataguyod kaya kailangan niyang sumunod sa kanyang budget para mabalansin ang mga baon o mga pera na kanilang gagamitin pambili ng kanilang pagkain at panggagastusin para sa araw-araw. Yun lang po at maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye!